Presidente ng Republic of Paraguay dumating sa bansa. Nagtungo sa palasyo ng Malacanang si President Santiago Peña Palacios at malugod na tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos. Ang dalawa ay nagsilbing saksi sa kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Paraguay kung saan nilagdaan ang Memorandum of Understanding on Mutual Cooperation in the Field of Diplomatic Training, kasama na ang Skills Development, Information Exchange, and Academic Cooperation projects. Nilagdaan din ang kasunduan ng waiver ng visa requirement para sa mga mamamayan ng dalawang bansa. Sa ilalim nito, hindi na kailangan ng visa ng mga ordinaryong passport holders ng Paraguay at Pilipinas. Layo nitong mapaigting ang pagnenegosyo, turismo at ugnayan ng mga mamamayan ng dalawang bansa. I express my hope that President Peña's landmark visit is only the beginning of the deepening friendship and partnership between the Philippines and Paraguay. I am actually very optimistic in that in our discussion earlier, what came out was a remarkable parallel in the way that our countries are developing ourselves and how we view our countries. The Philippines views itself as a gateway to Asia and Paraguay a gateway to Latin America. And that connection, should we make it and should we strengthen it, will be a remarkable boon not only to your country and mine, but also to the regions from where we come from. And that has been that we discussed many things, and it was a very exciting discussion, and we were starting to talk not in terms of the short term or even the medium term, but in the much longer term. So we have a great deal of work ahead of us to make sure that we keep that momentum going in our bilateral relations. In this regard, we have agreed to explore a roadmap aimed at deepening ties between Mercosur and the Philippines, with a view to laying the foundation for a broader engagement between our two blocs, Mercosur and ASEAN, in trade, investment, and value chains. Finally, I deeply reaffirms Paraguay's commitment to strengthening this bilateral relation as a strategic partnership. The two agreements we signed here today further validate this position. Paraguay and the Philippines share a converged vision of the international order, the rule of law, respect for sovereignty, the peaceful settlement of disputes, the promotion of multilateralism, and a commitment to an international system based on clear and predictable rules. These shared principles and values provide a lasting foundation for our relationship. On this solid basis, I am confident that this first presidential visit will open a path of mutual understanding, joint work, and tangible benefits for both the Filipino and the Paraguayan people. Sa ibang balita, panawagan sa proteksyon ng teritoryo ng bansa, yan ang sigaw ng grupong iginigiit ang karapatan ng West Philippine Sea laban sa umano'y panghaharas ng China sa Exclusive Economic Zone. Narito ang ulat hatid ni Jade Buhoy. Dahil sa umano'y patuloy ang presensya ng barko ng China sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ, iginiit ng iba't ibang grupo ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Binanggit din ang mga insidente ng umano'y panghaharas sa mga mangingisda, sundalo at sibilyan sa ilang bahagi ng karagatan. Kabilang dito ang umano'y pagpapaputok ng flares at paggamit ng water cannon laban sa mga Pilipino. Kasi po, normal daily living ng tao ang pangingisda. So, nasa archipelago country tayo, which is ang basis natin ng pamumuhay ay pangingisda. So, paano na lang yung mga normal na naninirahan doon na kung pang araw-araw nila kukunin pa? Binigyan din ng grupo ang bisa ng 2016 Arbitral Tribunal ruling na kumikilala sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa bahagi naman na naganap na balikatan exercises, iginiit ng grupo na lehitimo ang pakikipagtulungan ng Pilipinas sa mga kaalyadong bansa. Pakikipag-alyansa yung Pilipinas sa neighboring countries, and
yung paniniil nila sa Pilipinas dahil sa West Philippine Sea, dumarami yung Chinese vessels na umiikot sa West Philippine Sea, which is nagiging alarming siya sa Pilipinas. Anila, bahagi ito ng karapatan ng bansa na palakasin ang depensa at seguridad nito. Sa kabila nito, nananawagan ang grupo ng mapayapang resolusyon sa umiiral na tensyon sa rehiyon. Patuloy namang nananawagan ang grupo ng pagpapatanggol sa soberanya ng bansa habang isinusulong ang mapayapang paraan sa paglutas ng alitan sa West Philippine Sea. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ibang balita, Reform Alliance for Accountability, Good Governance and Ethics or RAGE Coalition inilunsad kahapon sa Visayas. Dumating ang mayor ng Davao na si Baste Duterte na siyang tumatayo na leader ng RAGE Coalition at mga kaalyado ng mga Duterte at nanungkulan sa kanilang administrasyon noong panahon na si Pangulong Rodrigo Duterte pa ang Pangulo ng bansa. Mayor Duterte naman nanawagan sa mga kongresista na huwag maging makasarili. Anya, at dinagdag pa niya na suportahan si Vice President Sara Duterte sa 2028. And I hope, these congressmen and other local politicians would also take this stand. Maybe it's time that we can be selfless. I know you want to survive in politics, you want to conserve what you have, the privileges, unsabay lami sa kinabuhi nga na kay sweldos gobyerno nya relax kay imong oras kapili ka nga kung kanus ka mata ingunan ni tanan o basig ako rato pero tama na husto na iuli na pud sa tao maluoy mo sa tao gyud init kay panahon karon mahal kay mga palitonon maluoy in taon mo sa tao gyud sakit kay sa dugan magtan-aw makita nimo nga ang ordinaryo ang kapobrehon ba grabe ang uncertainty sa ilahang makita nga kaugmaon wa sila kay baw asa sila padung daghan pa kay tag infrastructure backlog tanawa gihimong flood control gibutang ra sa malita ang kwarta grabe ikampanya nato si Vice President Inday Sara Duterte karon 2028. Sa iba pang balita, winasak ng Bureau of Customs o BOC Iloilo ang mahigit 6,000 rims ng nakumpiskang sigarilyo upang hindi na muling maibenta sa merkado. Isinagawa ang pagdurog at pagtatapon sa mga sigarilyo sa Sanitary Rand Fair sa Barangay Kalahunan, Mandurriao, Iloilo City noong May 7. Ayon sa BOC, bahagi ito ng kampanya laban sa smuggling at iligal na kalakalan na nakakaapekto sa kita ng pamahalaan at sa legal na negosyo. Pinangasiwaan ng Auction and Cargo Disposal Unit at Condemnation Committee ang operasyon sa harap ng iba't ibang ahensya upang matiyak ang maayos at transparent na proseso. Giit ng Bureau of Customs, magpapatuloy ang kanilang kampanya laban sa pagpupuslit at pagpasok ng mga iligal na produkto sa bansa. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.